Tahimik pa rin ang kalsada sa Santa Mesa Commercial Complex nang dumating si Elena. Bitbit niya ang kanyang laptop bag at notebook. Dala ang bawat aral at disiplina na itinuro sa kanya ni Mang Arturo. Ngayon, hindi na lang siya anak ng basurero na sinasabihan ng wala ka ng silbi at ngayon ay project head siya, may responsibilidad sa isang malaking proyekto sa opisina. Habang naglalakad siya sa hallway, naririnig niya ang mahihinang bulong. Project head na naman siya. Hindi naman siya karapat-dapat. Ang mga matang dati puno ng inggit ay patuloy na nakamasid. Ang tensyon sa opisina ay hindi pa rin kumukupas. Pagdating niya sa conference room, naghihintay ang buong team. May malaking presentation para sa bagong proyekto. Ngunit bago pa man magsimula, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Claudia, isang bagong manager na kakatapos lang lumipat sa kanilang opisina. Malakas ang aura ng confidence pero may bahid ng kayabangan. Elena, narinig ko na ikaw ang mamumuno dito, wika niya. Halatang may paninibugho. Akala mo dahil anak ka lang ng basurero, magiging madali ang lahat para sa'yo. Tumayo si Elena, kalmado pero matatag. Official po ang desisyon ng management, sagot niya, malinaw at mahinahon. Ngunit hindi iyon nakapagpabagal kay Claudia. Pumunta siya sa harap, matapang na tinutok ang mga mata sa bawat miyembro ng team. Kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat siya, subukan natin. Pero huwag ninyong kalimutan kung saan siya nanggaling. Napatingin ang ilan sa team. May kaba sa hangin. Sa gitna ng tensyon may narinig na Elena, isang mahinang tawa mula sa likod. Paglingon niya si Mang Arturo, nakasimpleng damit. Bit-bit ang lumang sombrero, tahimik na nanonood. Hindi siya nagsalita pero sapat na ang presensya niya para ipaalala kay Elena ang bawat gabing pinagsikapan niya, ang bawat araw na nag-utom, bawat hakbang sa likod ng iba. Tumayo si Elena, huminga ng malalim at sinimulang ipakita ang kanyang kakayahan. Isa-isa, ipinaliwanag ang mga strategy, ipakita ang analysis at ipatigil ang mga duda. Ang buong conference room ay napatahimik sa bawat salita niya. Ngunit si Claudia ay hindi pa rin nawawala ang paninibugho. Sa gitna ng meeting, lihim siyang nagpadala ng email sa ilang miyembro ng board, naglalaman ng peke at exaggerate na report tungkol sa proyekto ni Elena, isang manipulative na pagsubok upang sirain ang kanyang kredibilidad. Pagkatapos ng meeting, natuklasan ni Elena ang email. Biglang bumigat ang dibdib niya. Ito ang bago kong hamon, bulong niya sa sarili. Hindi lang ito laban sa trabaho, laban din ito sa integridad ko. Hindi siya sumuko. Tumawag siya sa board members. Maayos niyang ipinaliwanag ang katotohanan at ipakita ang tamang datos. Hindi nagtagal, napansin ng lahat ang discrepancy at napatunayan ang integridad ni Elena. Ngunit bago matapos ang araw, may natanggap siyang tawag mula sa isa pang opisina. Elena, may gustong makipagkita sa iyo? Sinasabing may direktang koneksyon sa iyong nakaraan. Humigpit ang hawak niya sa bag. Alam niya, bagong anino ang paparating, isang kaaway na hindi niya inaasahan at mas personal pa kaysa sa lahat ng nakaraang laban. Habang pauwi, si Mang Arturo ay tahimik na nakasunod. Anak, handa ka ba? Tanong niya. Tumango si Elena. Handa po. Hindi na ako titigil kahit ano man ang dumating. Sa likod ng dura at dugo, natutunan ni Elena na ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa opisinang pinamumunuan niya o sa stall na ipinagpatuloy niya, kundi sa tibay ng puso niya laban sa lahat ng hamon, nakikita o nakatago man. Kung naramdaman mo ang tibay ni Elena ngayong episode, isulat sa comments ang salitang courage at i-share sa isang taong lumalaban kahit sa gitna ng unos. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.